beloved Boss Mike Cervera. Gagaling ang pondo ng kampanya ng PDP Laban ngayon 2025. Walang iba kundi sa China. Noong nakaraang linggo, nakipagpulong ang ilang opisyal ng PDP Laban sa Chinese Communist Party. Ang usapan, suporta sa kampanya nila, kapalit ng pagpapasa ng batas na papabor sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Hindi lang yan, gagamitin ang pinakamalalaking troll farms para linisin ang pangalan nila, sirain ang administrasyon, at galitin tayo para manggulo ang bayan. Klaro na naman ang plano nila. China ang financer ng Duterte PDP Laban. May bonus pang pang-areglo sa mga senador para maibasura ang impeachment case ni VP Sara. Mga kababayan, ipapamigay ba natin ang Pilipinas kapalit ng kapangyarihan nila? Mag-isip tayo. Ngayon mga kababayan, i-connectan ninyo itong pinakita kong video doon sa nahulihan ng 40 million mga kababayan. Ano, sa palagay ninyo, ha? Kita nyo mga kababayan, grabe, napakarumi nilang tumarabaho. Katulong nila daw ang China mga kababayan. Nais nila na talagang mapabagsak si Pangulong Bongbong dahil si Pangulong Bongbong lang naman ang pumapalag sa China na hindi nagawa ni Digong na gunggong. Di ba mga kababayan? Grabe, no? Pinadala ng Chinese Naku, grabe. Oo. Ano pa ba namang iisipin nyo? Alangan na ipadala kay Pangulong Bongbong yan. Alangan naman yung mga inchik magpapadala ng pera kay Pangulong Bongbong. Unang-una sa lahat, galit na galit yon at kontra ng kontra dun sa mga inchik yon. Sino ho ba kumakampi sa mga Chinese? Sila Marcoleta, di ba? Etong mga kampo ni Digong, sila Sara, hindi nyo maringgan ng pagkontra, di ba? Iyan yung sinasabi ko sa inyo. Ito yan mga kababayan. Sila talagang tunay na tampaluslos. Itong diskarte nga ni Sara, sabi ko sa inyo, napakadaling basahin lang. Gawain nila bintang sa iba para hindi isipin ng mga mangmang ng mga DDS na talagang ginagawa nila. Simple, di ba? Napakasimpleng unawain yan. Pero ewan ko na lang kung hindi nyo pa maunawaan. Sa mga DDS dyan, mag-like na lang kayo. Dahil pagtapos ng eleksyon, mag-iiyakan na naman kayo. Di po ba? Sigurado yan mga kababayan. Mag-iiyakan yung mga yan. Tuloy, eto, ulit, tingnan nyo. Bigyan natin reaction. Alam nyo ba kung saan nanggagaling ang pondo ng kampanya ng PDP Laban ngayon 2025? Alam nyo ba kung saan daw nanggagaling ang pondo ng kampanya ng PDP ngayong 2025? Saan? Ang iba kundi sa China. Nako! Noong nakaraang linggo, nakipagpulong ang ilang opisyal ng PDP Laban sa Chinese Communist Party. Nako, nilabas na natin yan mga kababayan. Di po ba? Na itong grupo nila Digong na makapili, mga kababayan, handang ibenta, tayong mga Pilipino sa ibang lahi, abay nakipagpulong talaga mga kababayan. Di ba? Matindi. Oo, matindi. Tuloy. Ang usapan, suporta sa kampanya nila, kapalit ng pagpapasa ng batas na papabor sa pag-angkin ng China sa West Philippine. Kita nyo mga kababayan, pinagpapalit na po tayo dahil dito mga kababayan, pondo, kapalit pag nanalo, itong mga grupo ni Duterte, mga kababayan, ano ang kapalit? Yang ating teritoryo. Kita nyo, gagawa sila ng mga batas para mapagtibay yung pag-aangkin ng China dyan. Tayong mga Pilipino, gagawin nilang mga tanga na tayo naniwala pero pinamimigay na pala nila tayo. Binebenta na pala tayo ng mga grupo ni Duterte. Ganun lang naman yan, kasimple. Hindi lang yan, gagamitin ang pinakamalalaking troll farms para linisin ang pangalan nila, sirain ang administrasyon. Diba? Ang dami nilang troll. Aminado naman yung mga vlogger nila na nagtotroll sila .
Sabi pa nga mga kababayan, may troll farm sila, halatang halata naman. Galing na rin mismo sa Intel ng Malacanang na talagang meron silang troll farm, mga kababayan. Kita nyo? O tanong ko sa inyo, ang Pangulong Bongbong Marcos ba may troll farm? Hindi ho. Malaya ka, magtanggol. Bahala ka sa buhay mo kung ipagtatanggol mo siya. Bahala ka kung nararamdaman mo yung ginagawa niya. Meron ka namang sariling mata, meron ka namang sariling damdamin, at meron ka namang sariling pag-iisip kung hindi mo maiisip yung mga ginagawa niya para sa bansa. Yun lang naman po yan, mga kababayan eh. Sa kanya ganun. Wala na siyang pakialam. Basta siya basta si Pangulong Bongbong Marcos magtatrabaho, gagawin ang kanyang obligasyon, ang kanyang nakaatang na trabaho sa kanyang balikat. Lahat po yun ginagawa ng Pangulo. Bahala na mga Pilipino. Kung hindi nyo nakikita yon, wala na siyang magagawa doon. Kasi ang alam ni Pangulo, tayong mga Pilipino, hindi naman tayo katulad ni Sara na may saltik sa ulo. Di po ba, mga kababayan? Tayo ho'y matitino, tayo ho ay matatalino, tayo ho ay may malawak na pangunawa. Alam niya na nauunawaan natin siya. Alam niya na na siya tayo mismo mga Pilipino ang magtatanggol sa kanya. Bakit? Kasi tayo ang mas nakakaraming Pilipino ang nakakakita at nakakaunawa, nakakaramdam ng lahat ng ginagawang trabaho, pagmamahal, sakripisyo sa bansang ito. Walang iba ni Pangulong Bongbong. Yun lang ho yan, mga kababayan. Pero etong mga hinayupak, mga kababayan, na kampo ni Duterte, ano pang aasahan nyo? Noon pa man, mga kababayan, mula noon hanggang ngayon, hindi nyo mariringgan yan. Sokdulan etong kampo ni Duterte at yung mga kandidato, mga kababayan, nakasiper ang mga bunganga niyan patungkol dyan. Saan? Sa West Philippine Sea. Di po ba, mga kababayan? Saan pa, mga kababayan? Sa mga issue ni Sara Duterte. Narinig niyo po ba? Eto tulad ni Sara, tira lang ng tira, mga kababayan. Tira lang mo ng tira yan eh. Si Sara, kahit na walang ebidensya, pero mga kababayan, naringgan nyo ba yung mga yan na ipagtanggol o tanungin, tuligsain, di ba, bigyan ng komento, yung mga kinakaharap na mga kaso ni Sara Duterte? Hindi nyo ho mariringgan. Bakit ho? Kasi ang gusto nila, pabagsakin ng gobyerno at ang grupo nila ang pumalit na magpatakbo. Ganun lang ho yung kasimple. Grabe, di ba, mga kababayan? Yan. O, tuloy. At galitin tayo para manggulo ang bayan. Klaro na naman ang plano nila. China ang financer ng Duterte PDP laban. Kita nyo, mga kababayan, maliwanag naman. O, i-connecta nyo ho yung 40 million cold cash na ang may dalay mga in-check. Hindi ba'y tumutugma ho dyan sa video na yan, mga kababayan? Tumutugma talaga, mga kababayan. Tugmang-tugma. Di po ba, mga kababayan? Tugma ho eh. Kita nyo, merong talagang pumasok eh. Na mga in-check na may dalang napakaraming sandamakmak po eh. Sandamakmak na pera yung daladala eh. O di, tama nga, di ba? Totoo ito, matagal na natin itong tinalakay, mga kababayan. Nagkakatotoo na lang ngayon. Dahil, last 2 minutes na ho, election na ho, mga kababayan. Kailangan na nilang magpakawala ng maraming pera para maipanalo nila ang kandidatura nila. Pero mga kababayan, iba na ho ang mga Pilipino ngayon. Ang mga Pilipino ngayon, matatalino na. Oo, matatalino na ho. Kung kahit bayaran nyo yan, kahit na kung ano man yung ibigay nyo dyan, mga kababayan, sinusunod na nila kung ano yung gusto nila. Di ba, mga kababayan? Grabe, no, mga kababayan? Galing ng Intel ni PBBM. O, syempre. Tuloy. Unos pang pang-areglo sa mga senador para maibasura ang impeachment case ni VP Sara. Mga kababayan, ipapamigay ba natin ang Pilipinas kapalit ng kapangyarihan nila? Kita nyo, mga kababayan, kayo ang magdesisyon, tayo, mga Pilipino. Ipagpapalit po ba natin ang ating mga teritoryo, ang ating bayan, para sa kanila? Bahala na kayo dyan. Diba? Eto kasi, mga kababayan,
na nabanggit natin itong si Sara, balikan ko lang. Eto, balik, pasok. At bulong-bulungan Yan. na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa. Kita nyo mga kababayan kung makapagbintang itong si Buday. Kaya ho, sabi ko nga kanina, mga kababayan, stress na ho itong si Aling Buday. Bakit ho? Abay, lumolobo na ng lumolobo yung pagmumukha niya mga kababayan. Kulang na lang mga kababayan, maging piggy bank na yan mga kababayan Di ba? So eto yan mga kababayan, sinisiraan niya na yung mangyayaring eleksyon bukas para mga kababayan, paghahandayan na maging tuloy-tuloy yung pambanat nila kasi alam na nila na matatalo sila. Yan po ang katotohanan. Alam na ng kampo ni Duterte na mahina sila. Yun ang totoo dyan, mga kababayan. Oo, binabaliktad. Yan na nga. Binabaliktad talaga. Sila yung gumagawa. Ito naman mga kababayan. I-connecta nyo naman ngayon sa mga pinakita ko kanina. 40 million na huli sa Chinese. Yung mga lumabas na mga issue na pinopondohan sila ng China na video na pinakita ko. Hindi po ba konektado ngayon? Tignan nyo ang banat ni Sara. Babalik ta rin niya. Ibibintang kay Pangulong Bongbong yung sila naman ang gumagawa, mga kababayan. Ang tindi, di ba? Napakasimple lang yan. Napakasimpleng unawain Ang simple-simpleng unawain, mga kababayan, ng estilo ni Sara. Kumbaga sa mga kababayan, kumbaga sa mga estilo, napakadaling mabokya yung pagsisinungaling ni Sara. Pagbigyan natin, tuloy. Tapos, dadayain. Ni Pangulong Bongbong. Ano tong nakikita namin? Buday. Ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, Nako. at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Kita nyo mga kababayan kung magsalita, ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Bakit? Alam nyo, sa totoo lang, minumura ko sa isip ko yan. Bakit? Napaunlad ba? Napayaman ba ni Digong ang mga Pilipino nung panahon ng tatay niyan? Sige nga ho, mga kababayan, hindi po ba puro patayan, korupsyon, at kung ano-ano pa, mga kababayan, ang nangyari nun? Mas lalong naghihirap, mga kababayan. Tandaan nyo yan. Mga kababayan, ako na lang, ramdam ko yan noong panahon ni Digong. Ang pangit ng negosyo noon. Ang pangit talaga. Bumagsak lahat ang karamihang negosyo. Wag na kayong magtaka kung bakit nawala yung karamihan ng mga dati na mga paborito nyong restaurant. Wag na kayong magtaka kung bakit nagsipagsarahan yung mga dati nyong mga club na pinupuntahan. Bakit? Mahirap ang buhay nung panahon ni Digong. Yung mga mahirap, lalong naging mahirap na mahirap. Yung mga nakakaipon, lalong mga naghirap, mga kababayan. Yung mga mayayaman noon, mga kababayan, naku, naghirap din. Sobra, mga kababayan. Sobra ang pahirap na ginawa ni Digong noon. Binabaliktad lang neto. Yan. Sobra yun, mga kababayan. Ngayon ho, mga kababayan, dahan-dahan na nga hong nagiging okay na ho Kita nyo, diba? Nakakapag-travel na ulit tayo. Bakit? Kasi nagiging maganda na negosyo alam yan ni Ninitas Vlog. 'Di ba? Jenny Piccolo Lily Tonini. Alam nyo yan. Hindi naman maitatago yan. Kung inyong aaraling maigi yung mga sinasabi ko. Sapul na sapul sila rito, mga kababayan. Sapul na sapul sila. Etong sinasabi ni Sara na maghihirap, hindi ho totoo yan. Yung mga mahihirap ngayon, unti-unti nang nakakaipon. Yung mga negosyanteng nasa middle, mga kababayan, yung mga micro business kineme, mga kababayan, umaangat na sila ngayon. Yung mga negosyante, masaya na ngayon. Kaya nga yung mga negosyante, kita nyo, binabanatan nito. Kasi mga kababayan, lahat, gumaganda na
ang presyo ng dolyar. Doon na lang tayo, ang presyo ng gasolina. Doon na lang tayo na lagi nilang pinambabanat yan, ginagawang propaganda ng mga oposisyon kahit mang kaninong administrasyon. Di po ba? Sasabihin nila, taas na ng dolyar. Grabe, taas-taas na. Talagang hirap na ang mga Pilipino. O ngayon, bakit hindi nyo matira na sabihin naman sana na, uy, ang baba na ng dolyar? 54 na lang, mga kababayan. From, from 59, muntik nang maging 60, mga kababayan. Sa panahon ni Pangulong Bongbong, muntik nang maging 60. Napababa ni Pangulo. Nung panahon ni Digong, nag-60 yan, mga kababayan. 60 plus. Kita nyo? Bakit ngayon? Tanungin nyo yung mga DDS. Anong masasabi nyo? Ang baba ng presyo na ng gasolina. Dati sinasabi nyo, ang taas-taas ng presyo ng gasolina. Ang hirap na talaga ng buhay ng mga Pilipino. Ganyan yung banat nila. Bakit hindi nyo mabanat ngayon? Sabihin nyo naman sana na, ang baba na ng gasolina. Ang baba na ng presyo ng bigas. Talagang ang galing ni Presidente. Sana marinig naman sana namin kayo ng ganun ang sinasabi. 'Di ba? Uy, ang baba na ng alin ng dollar. Ibig sabihin lumalakas yung ating ekonomiya. Yun po yun. Hindi nila mabanggit. Tingnan nyo kung may bumabanggit sa mga DDS kung bakit mababa ngayon ang dolyar. Hindi nila mababanggit yan. Bakit mga bobo yan? 'Di ba? Sige, pagbigyan natin. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco-politics. Kita nyo mga kababayan, bobo talaga, di ba? Na isang kadiliman daw na handa tayong ibalik sa narco-politics. Mga kababayan, tanungin nyo, itong mga Duterte, kung nasugpo nila talaga ang droga, hindi nga ho. Bakit? Sila na lang ho nagmomonopolya, sila na lang ho nagsusupply hindi nawala, mga kababayan. Ginawa nilang negosyo, pagkakitaan, pagkaperahan, mga kababayan. Ano yung pinakita nila mga pinatay? Yung mga kalaban nila. Saan? Sa mga nagbebenta at gumagawa ng droga. Yun po yung katotohanan, mga kababayan. Nililinlang lang ho kayo neto, kita nyo yung muka, mga kababayan, lalagpas na ho sa balikat niya, yung pagmumukha niya. Ganyan ho talaga pag sinungaling na tao mga kababayan di ba? Tayo ang importer ng shabu. Yan, sila dapat, di ba? Yan sila ang importer ng shabu. Di ba? Tapos sasabihin niya, babalik sa kadiliman na magiging narco-politics. Bobo talaga, mga kababayan. Eto ho yan, pansinin nyo. 3 taon na ho si Pangulo. 3 taon na. Nasaan yung narco-politics? Nasaan yung sinasabi niya na nasa kadiliman? Umaangat na nga yung bansa. Ito lang mga ito ang pumipigil sa pag-angat natin ng mas mabilis pa. Bakit ho, mga kababayan? Kasi etong mga ito, sarili lang ang iniisip, sarili lang ang mahal nila. Ang mga Pilipino ginagamit nila para sa pansarili nilang ambisyon, pansarili nilang interes, at pansarili nilang pangarap na makuha, mahawakan uli yung pamumuno sa bansa. Bakit? Nasarapan ho sila Mga kababayan, ang pera sa kanila, mga kababayan hindi uso. Grabe. Dating ng pera, binabaha sila Kung ano yung baha sa Davao, mga kababayan, mas matindi ang baha ng pera na dumarating sa kanila. Grabe, di ba? Matindi. Di ba? Sige, tuloy. Sa bangungot ng Typhoon Yolanda, kung saan ang Ito parang tanga mga kababayan. Sino kaya gumawa ng script nito, mga kababayan? Bakit Pati ho yung Yolanda, bobo talaga Alam nyo talagang ang hirap kong unawain itong si Sara. Mga kababayan, hindi niya ba maalala na siya mismo kasama sa tinatawag na Uniteam? Ano panawagan nila noon? Pagkakaisa. Magkaisa na tayo. Tapos babanatan mo pa. Saan? Sa mga nakaraan na nangyari na bakit hindi ka makamove on? 'Di ba? Ang hirap niyan. Sample ko na lang sa inyo. Sabi ko nga kaninang umaga sa jowa ninyo. Yung bang magkasama nga kayo, pero lagi nyong binabalikan yung mga nagawa nyong mga kasalanan. 'Di ba? Konting may magawa ka, babalikan uli yung mga
nakaraan na nagawa mo na kasalanan. Kung wala na hong kapatawaran yan, mga kababayan, at kung hindi matututo ang bawat isa sa ating mga Pilipino ang magpatawad sa mga nangyaring hindi maganda ng mga nakaraan, wala na hong mangyayari sa bansa talaga. Paulit-ulit na lang na puro sama ng loob, parang yung mag-asawa at magjowa na hindi na matahimik yung relasyon kasi laging binabalikan yung dating pangangaliwa ni babae, dating pangangaliwa ni lalaki, dating nagawa ni lalaki, dating masamang nagawa ni babae. Wala na ho, mga kababayan, hindi na ho mangyayari na magiging tahimik talaga. Kaya etong si Sarah, yung speech niya, pakisabi sa gumawa dyan, kung sino man yung ghostwriter niyan, bobo ring katulad niya. 'Di ba? Napakabobo. Opo, mga kababayan. Sige, tuloy. Mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom, at sa kawalang malasakit. Kita nyo? Sila pa may ganang magsalita niyan. Mga Pilipino na iniwan sa ulan, sa gutom at walang malasakit. Sarah, nung panahon ng tatay mo, mga Pilipino na iniwan sa bangketa, sa iskinita, sa kanto na nakahandusay, binaril, pinatay, ginahasa ng mga pulis nyo nung panahon ng tatay mo. Yung po yung tama, mga kababayan. Di po ba? Ibalik natin sa kanya. Yun yung tama Na yung mga Pilipino na inabuso, na mga pinatay sa mga iskinita, sa mga kanto, sa mga talahiban, kangkungan, at kung saan-saan pa, mga kababayan, yun po yung totoong madilim na nakaraan. Bakit ho? Laganap ang patayan. Bakit ho? Ang mga tao takot lumabas, mga kababayan. Ultimo magtrabaho, mga kababayan. Hindi sila magtatrabaho pagkagabi dahil natatakot sila na mapagkamalan na mga drug addict daw, mga kababayan. Di ba? Buday, style ng tatay mo. Yun na nga. Yun talaga yung style ng tatay niya. At yun naman talaga ang totoo. 'Di ba? Yun talaga totoo, mga kababayan. Kaya etong si Sarah, lahat ng mga sasabihin noong paman, lahat ng mga sasabihin ng mga Duterte, lahat ng mga sasabihin ng kampo ng mga Duterte, lahat bumabalik sa kanila. Walang hindi makakalusot, mga kababayan 'di ba? Walang hindi makakalusot talaga. Oo. Sa mga bagong dating, mga kababayan, mag-5,000 na po tayo. Baka naman isang like, isang share at isang subscribe naman. All the way. From dito ko, mga kababayan, sa Hong Kong. Eto pa, mga kababayan. Sarah, alam mo, ngawa ka ng ganyan. Eto, Sarah, example lang. Buday. Tingnan nyo, mga kababayan, yung mga binabanat niya, puro mga akala mo napakalinis niya. Puro akala mo talagang walang ginawang kasalanan sa bansa. Akala mo mahal niya talaga yung mga Pilipino. Akala mo mahal niya talaga yung ang ating bansa, mga kababayan. Unggoy yan, mga kababayan. Unggoy na mukhang baboy. Our beloved Boss Mike!